Napakainit talaga ng panahon ngayon at perfect din na gumawa ng mga palamig. Good morning! So ito na nga, nag-sale ang Black Gulaman sa grocery kaya napabili ako ng isang box. Kaya ito, nag-mold na ako kagabi. Gumawa na ako kagabi para matigas na siya ngayong tanghali. Naghiwa na rin pala ako ng ibang prutas na panghahalo dyan at may grapes din sana yan kaya lang yung grapes napapak na ni Bunso kaya hindi na nakaabot dito. So ito, mag-mix lang ako ng condensed milk at saka ng krema. Pagkatapos ko nga siyang ma-mix, ay hahalo ko na siya dito sa mga nakahiwa ko ng panghalo. Pagkatapos nga namin mag-lunch, ay hinalo-halo muna namin niya at plano ko nga sana nilagay muna sa ref para lumamig pa. Kaya lang ito aking mga kasama ay hindi na mapaghintay. Bumili na lang daw sila ng yelo para lumamig na at ang makakain na kaagad. Habang ako naman na naghihintay sa yelong pinabili nila, ay babuksan ko na muna to aking nabiling mochi na boba milk. Sale to sa SNR kaya ako nakabili ng ganito talaga kalaki, 60 pieces ang laman. Sana kasi ako nakabili ng kaunti lang nito pero ibang flavor naman, hindi yung boba milk. At nagustuhan nga na aking mga itlugan kaya nung nakita ko na nakasale to at napakarami talaga ay talagang binili ko na alam kong magugustuhan din nila. At napakasulit na nga nito dahil naka 50% off na siya at napakarami na, 60 pieces na ang laman. Yun nga lang, 1 month na lang at mag-expire na talaga siya. Pero sa tingin ko naman hindi na to abutin ng 1 month. Sa dami ba naman bunganga dito sa bahay at talagang mauubos ka agad to. At lumamig na nga kaagad ang aking ginawang palamig na dunong yelo. Hindi na kailangan ilagay sa ref dahil malamig na talaga. Nilagyan mo naman na napakaraming yelo pero ganun pa man ay hindi pa rin siya tumabang. Pero cut na natin sa part na yan dahil ang taba-taba ko na dyan, chas. At grabe, food trip malala talaga ang ganap ngayon. At rest day nga rin pala ng aking pamangking buntis. Kaya ito, nag-iisip na naman siya ng kakainin. Kaya pagkatapos namin magmerienda, umalis naman kami ni Papa B dahil magpapagupit siya. At tutuloy na rin ako, bibili ako, mamamalengke ako kasi nag-crave na naman ang aming buntis dito sa bahay. Nag-crave daw siya ng sinabawang gulay. At ito nga, medyo bandang hapon na nga to. Napakaganda nga ng tanawin sa langit ngayon, di ba? Gandang-ganda talaga ako sa tanawin na to. Kaya nakuhanan ko talaga ng video. At syempre, ang aking Prince Charming, ang aking driver ngayon kasi nga magpapagupit siya, diba? At wag kayan talagang nagpaganda lalo sa tanawin na to. Chas! Pagdating nga namin ng palengke, panandalian muna kami naghiwalay. Syempre, sandali lang. Mamaya, magkikita din kami ulit. Mamamalengke kasi ako at siya naman ay magpapagupit. Nandito na nga ako sa palengke at ang craving nga ngayon ni Buntis ay green leafy vegetables. O, napaka-healthy niyan. Pagkatapos ko nga makapamili ng mga gulay ay lumipat naman ako dito sa prutasan. At syempre dumaan na rin ako ng kaunting prutas para sa aking mga itlugan. O, mura pa rin ang apple ngayon, 15 pesos pa rin ang isa. Kaya bumili ako ng 7 for 100 pesos. Tapos ayan, grapes, kaunti lang ang binili ko kasi medyo mahal siya. At kapag marami kasi yan sa bahay ay talagang nasusobrahan si Bunso dahil napakatakaw niya talaga sa prutas. O, diba, ang sarap mamalengke pagkasama si Papa B, wala siyang palag. Tamang-tama pagkatapos ko mamalengke tapos na rin magpagupit si Papa B kaya umuwi agad kami dahil mahirap gutumin si Buntis. At ayan nga, naabutan ko na siyang nagluluto ng kanyang nabiling skinless longganisa. Na-miss niya daw kasi ang ulam namin noon nung wala pa talaga nung isa pa lang nagtatrabaho sa amin. Ito ang madalas aming ulam, skinless longganisa tapos may kasamang sinabawang gulay. Napakasarap din yan sa amin, di ba? Healthy pa yung gulay. At ito nga yung craving ni Buntis ngayon. Sabi niya ako na daw magtimpla ng sinabawang gulay kaya sabi ko ako na ang magluluto tapusin mo na lang yung longganisa mo dyan. So, tinuloy ko na nga ang pagluluto tapos na siya magprito ng kanyang longganisa at ayan, may nahalo pa talagang suwail na okra kaya tinanggal ko na lang. Paulit-ulit talaga siya na ako daw magtimpla ng gulay dahil namimiss na daw niya yung lasa ng gulay na niluluto ko parati. At gusto niya pa nga yung may saluyot daw kasi nga 'di ba sa buntis ang sabi kumain daw ng mga madudulas para mabilis lumabas ang bata. Totoo ba 'yon? Pero wala namang mawawala dahil napaka-healthy din naman ang saluyot na 'yan. Yung mga green leafy vegetable na 'yan ay napaka-healthy talaga para sa buntis. And good thing dahil hindi naman ako mahihirapan na mag-serve nito dahil gusto din to na aking maliit na itlugan. Lalo na tong gulay na to na may sabaw. Basta may sabaw, go sila. Sabaw is life talaga ang buong pamilya. At ayan, luto na nga. So, kain tayo. Pagkatapos nga namin maghapunan na ito na naman ang cravings ni Buntis. Kakainin na naman niya ang dala kong mangga. Talagang 5 piraso lang tong mangga na to. At meron kasi akong nabiling bagoong sa grocery. At ayan, kinakain na naman niya. O, diba, kakaiba talaga ang cravings ng Buntis. Tapos gusto niya pa maraming sili na dati namang hindi siya nagsisili. Kaya ayan, pinigaan ko ng maraming sili. Natutuwa nga akong pagmasdan siya sa mga cravings niya, sa mga kinakain niya.
Pagkatapos nga niyang kumain ng mangga ay naisip na naman niya yung chocolate daw na nakita niya sa kwarto namin at gusto daw niyang kainin. Kaya sabi ko, sige, dahil dyan ikaw ang magbukas dahil hindi ko pa nabubuksan yon. At talagang binili ko yun dahil titingnan ko kung magkikrave ka ba sa chocolate na yan. Kaya ayan, siya na ang pinagbukas ko. Oh, 'di ba? Feel na feel niya talaga ang unboxing nitong Ferrero collection na to. Pero syempre, alalay lang naman, 2 piraso lang ang kinain niya dyan. Dahil nga ang sabi ko, lahat ng sobra ay nakakasama, lalo na't buntis ka. Yes po, lahat ng sobra ay nakakasama. Kagaya na lang ng sobrang pagmamahal mo sa kanya na hindi mo na namamalaya na niloloko ka na pala niya. Ganon! Chas! Ayun lang, salamat sa panonood. Bukas ulit!